So ito, mag-react po tayo kasi may banat itong si Tatay Harry Roque kay bagong Secretary Jay Ruiz ng PCO. Itong si Tatay Harry, hindi naman daw siya pugante, hindi naman daw siya nagtatago sa batas. Pero mailap, hindi mo alam kung nasaan. Hindi niya magamit ng maayos yung kanyang passport. Di ba? Kasi kung nagagamit niya ng maayos yung passport niya, di madaling matrace kung saan pumupunta itong si Tatay Harry. Kaya yun nga hindi ko alam, pati siya makauwi dito o hindi niya maharap yung pong mga question laban sa kanya. Pero ito, basahin muna po natin itong post tapos tsaka tayo mag-react. Okay? According to Roque, Ruiz might struggle to lead the Palace Communications Department effectively amid questions about his integrity. Wow! Wow! So, heavy word, integrity. Okay? He argued that Ruiz should have divested from the media company that benefited from a government deal before accepting his appointment. Sa aking palagay, mahihirapan na maging epektibo si Secretary Jay Ruiz sa kanyang bagong katungkulan. Kasi lahat ng tao ngayon mag-iisip sino ang nagsasabi ngayon ng fake news. Una, fake news yung kumita si Jay Ruiz mismo ng 200 million. Pinabulaanan na po niya yun. Hindi po, wala po siyang kinitang ganun kalaking halaga. At in-explain na po nila yung pong kanyang connection doon po sa kumpanya na minimension doon sa mga PR job laban sa kanya. Yan po ay obviously isang demolition job laban dito kay PCO Secretary Jay Ruiz. So doon pa lang, may mali na kaagad doon sa mga facts na nilalatag nitong si Tatay Harry. So sana ayusin muna niya, get his facts straight bago siya bumanat dito kay Secretary Jay Ruiz. Kasi lahat ng tao ngayon mag-iisip sino ang nagsasabi ng fake news, yung binabantaan niyang mga vloggers na mamamayan na, naninindigan sa kanilang mga prinsipyo, o yung kahit anong sabihin na mensahero ng palasyo, alam na nila na may bahid ang integridad. Dahil dapat bago pa pumasok, bago pa nanumpa sa PCO ay dapat siya'y nag-divest na. Okay, according po sa batas, di ba? Nandiyan naman yan sa batas, meron pong binibigay na date. Okay? Para mag-divest kung meron pong conflict of interest at gagawin naman po yan lahat. Okay? So walang nilalabag na batas itong si Secretary Jay Ruiz. Alam nyo, syempre, yung pag-appoint na hindi mo alam last minute pwedeng magbago isip ng pangulo, pwedeng so maganda sigurado na muna, ikaw ay manumpa na muna, di ba? Tsaka mo ayusin lahat. Ano naman sa batas yan? Nasa batas naman yan na pwede meron kang time na binibigay sa iyo para ayusin. Kasi anytime, hanggat hindi ka nanunumpa, pwedeng bawiin ng Pangulo yung kanyang pag-appoint sa iyo doon sa posisyon. Sa totoo lang, okay? Dagdag pa niya, ito hindi ko nga alam kung dapat ba niyang tinanggap yung kontrata na yan o tinanggap ang posisyon na PCO knowing na kumita siya ng 200 million sa isang korporasyon. Hindi nga, doon pa lang mali na itong kay Tatay Harry. Hindi nga siya kumita ng ganong kalaking halaga. Doon pa lang may mali na sa kanilang atake. Napabulaanan nila, sinabi nila, walang ganong nangyari. Hindi siya kumita ng ganong kalaking halaga. Ayan, dagdag pa ni Roque, well, kayo na po ang magsabi, ang sumagot dyan dahil ang pinag-uusapan natin, hindi yung legalidad, kung hindi yung delikadesa. Okay? Ito na, real talk na tayo. Punta na tayo dito. So, integridad, delikadesa. Tatay Harry, nasaan ka man ngayon? Ito ikaw naman ang bumanat dito kay Sec J. Ruiz. Sinasagot lang natin. Once upon a time, itong si Tatay Harry Roque, pagtingin sa kanya ng tao, ay merong masasabi nating integridad nung pag-handle niya sa mga human rights cases, yung pagtulong niya doon sa bigay niya ng serbisyo niya pro bono doon sa mga nangangailangan ng hustisya pero walang pera. Okay? Ako naniniwala itong si Tatay Harry, mabait naman puso niyan Meron naman yan nung many years ago. Pero dahil siya ay, ewan ko ba, kinain ba ng sistema? Kumbaga, nakatikim ng kapangyarihan, nakatikim ng power, nakatikim ng kung ano pa yung mga natikman niya dyan. Kung ano man yung natikman nitong si Tatay Harry, 'di ba? Ang layo na doon sa Harry Roque, attorney Harry Roque na naaalala ng mga sumusubaybay sa kanya. Okay?
talk about delikadesa, talk about integridad. Itong si Secretary J. Ruiz, okay? Bago pa siya pumasok sa PCO, he is already doing well sa private sector. Okay? May negosyo yan. Yung sinabi niyang mga negosyo niya, meron siyang sorbetesan, meron siyang ice cream, meron siyang real estate na naipundar, meron siyang mga maliliit na negosyo. Marami ng mga negosyo itong si J. Ruiz bago pa siya pumasok sa gobyerno. Pero dahil kinailangan yung kanyang skills, yung kanyang husay, yung kanyang talino dito sa trabahong ito, siya ay kinuha ng Marcos administration para magsilbi sa bayan. Sa totoo lang, mas tahimik yung buhay ni Secretary J. Ruiz kung nasa private sector na lang siya at nasa likod na lang siya, di ba? At meron pa siyang, of course, yung sa media, meron pa siyang restaurant at yung art gallery. So walang question. So ang punto ko dito, bago pa tanggapin ni Secretary J itong kanyang trabaho sa PCO, siya po ay, I could say, mayaman. Okay? Mayaman na tao. Itong si Secretary J. Ruiz. Para meron kang mga negosyong ganun, di ba? May kaya o mayaman. I would say mayaman. Mayaman itong Secretary J. Bago pa niya natanggap yan. Could we say that about everyone na pumasok sa politika? Dati, di ba? Ordinaryo lang o wala namang negosyo o wala namang ano. Tapos, on the other side, kumaga paglabas mo, meron ka ng mga meron ka ng mga, mahirap na lang magsalita, di ba? Biglang ang dami na. Ikaw na ang abogado ng mga pogo, di ba? Kinukuha siya, di ba? Nilalaki 99 ba yon? Di ba? Ang dami na, meron ng mga kung ano ng mga lumalabas sa iyong pangalan, sa iyong ari-arian. After hindi ba mas mas questionable yon pagdating sa integridad, pagdating sa delikadesa, di ba? Yung nagamit ang iyong posisyon para magkaroon ng kung ano man yung meron, di ba? Itong si Secretary J, bago pa pumasok, may negosyo na siya, maayos na yung niya, di ba? Para sa akin, di ba, ano ang mas nawawala ng integridad doon? Ano ang mas, 'di ba, kaduda-duda yung delikadesa at yung integrity. So, yun lang naman yung masasabi natin doon sa mga banat ni Tatay Harry Roque. Once upon a time talagang masasabi natin na kumaga merong kumaga bukal sa puso niya yung pagtulong at he wants to have a better country, better nation. He wants to help yung talagang pinaka poorest of the poor natin. Kaso something happened along the way. Okay? Yan ang nagagawa ng kapangyarihan na to. Sana hindi mangyari yan kahit kanino. Diba? Siyempre gusto natin kung paano tayo pumasok. Kaso yun lang talaga pag nabigyan ka ng kapangyarihan, matetempt ka eh. Nasa yun na yun kung paano mo handle yun. Doon nasusukat yung pagkalalaki ng isang tao. How you will handle yung power, yung kapangyarihan. Kakainin ka ba nito ng sistema? O will you remain loyal to your values? So yun lang naman yung mga question dan. Bago mag-question itong si Tatay Harry tungkol sa integridad dito kay Sec J. Ruiz, di ba? Sino yung nagtatago ngayon? Sino yung wala sa Pilipinas hindi makaharap, di ba, sa otoridad para sagutin yung mga dapat sagutin? Lalo na mainit na topic yung pogo, di ba? So, yun lang naman, bago tayo mag-questionan ng integridad. So, anyway, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye, guys.